Ang Dios pagadaygon mga kaigsunan. Ania kita sa ikatulong bahin sa ato nga family devotions nga series of message. Ug ako manginaot nga bisan og duha pa lang to atong nahuman na-apply na ninyo ang kamatuoran og inyo na nga naeksperyensyahan ang resulta, ang maayong resulta nga inyong ginatigom ang inyong panimalay. Karon mas detalye ang atong himuon o ganasayod ko nga na naman gyud nagahimo nini apan kung kinahanglan pa kamo og guidance mao kini ang tinguha nato nga inyong makuha og makatunan pinaagi niining atong ikatulong bahin karon sa family devotions. By the way, kung matabo nga wala ang ginikanan, anybody in the house can lead the family devotions. Unya akong pahinumduman lang, suportahi gyud ninyo ug doon na mga panawagan moingon nga okay, mao ni atong schedule. Kay kamo man ang magbutang ni ana sa oras. Ang uban buntag, ang uban tingali sa gabi. Ug unsang panahon nga kamo matigom as a family, mo na pinakamaayo. Ug mo na akong suggestion nga panahon nga inyong tigumon gyud og hiusahan ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ecclesiastes chapter 5 verse 2. Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter anything before God. For God is in the heaven, and thou upon earth. Therefore, let thy words be few. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong nga atong nabasa. Tinuod mga kaigsunan nga kining atong kuha dinhi nga verse, ang iyahang tibuok konsepto niini nagahisgot mahitungod sa mga panaad. This is about giving your vows. Apan nagtuo pud ko nga epektibo sad kini kung ma-apply nato sa atong paghimo sa family devotions. Og ingon man ko nga i-detalye nato ang paghimo para dugang guidance og mga giya kini sa paghimo sa pamilya sa ilang devotion mo na nga ako ning gidugang. Kaning ulihi nga bahin nag-ingon, therefore let thy words be few. Gamay nga mga pong. Mga kaigsunan, ang ipasabot ni dinhi karon nga ang atong mga family devotions pwede man nga simple lang usa. Pwede simple and sincere. Ana, gikuha man nato na sa Ecclesiastes nga balikon nako nagahisgot na sa mga vows o mga panaad nato sa Ginoo, pero ingon ini gihapon ang atong family devotions nga ang atong paghimo nini simple. Dili na ni ingon nga ang ato gyung preparasyon nga naata sa round table, naata sa gawas sa atong balay na nagtigom bisag naaras sulod og wa gyud gani sala nan iampo nato nga do na pud tay sala, pero kung wala gyud na og asa ra mo makatigom. Simple og sincero nga pagkahimo. Kanang sincere naman diha, it means with a pure motive nga dili ni nga sige devotions na ta para basig kung pangutan-on na ni pastor ipataas na ang mga kamot kasi naghimo makaapil pud ta. Dili ngayon ni ana lang. Apan ang atong katuyuan matinud-anon bisan og dili gyud siya komplikado. Di ni ingon nga basta mag-family devotions ta na ay pagkaon nga na ay itimo dili. Simpleng panagtigom nya pagbasa basta adunay hustong intensyon pwede ka na nga mamahimo. So what we mean by simple and sincere is that it should not be forced. Lisod po na kayo kung pamugson. O niya mo frustrated nang panawagan. Dali na mo ba? Kay kung di na lang ta mag-family devotions. Kana, nasugod na sa dili maayo. Mauna nga hustong motibo. O kung panahon na nga inyong gisabutan, kung panahon na nga mo'y gisulti sa inyong amahan o ginikanan, nga maoning oras sa magtigom ta, paning kabuti nga makuha ng mga balibad, makuha ng mga alibay,
Ipadaplin dayon ng uban apan tagaan og importansya ang spiritual. Family devotions dayon mo'y tumong sa tanan. It is not to be forced, but it should be done willingly. Busa ingon ani, detalyehon man nato. Pwedeng magsugod og kanta. Pwede nga usara ka kanta, pwede pug duha. Pwedeng choruses, basta nga kanang mugbong awit ba, choruses. Basta kanang naalang jud yung mensahe. Pwedeng mga hymns nga nagahisgot mahitungod sa pagampo. Pwedeng mubasa og 5 verses lang. Pwedeng kada usa magbasa og 2 verses lang. Kung naga-series ka mo, pareha sa among ginahimo, mubasa mi og taglima ka verses, nya dayon i-explain. So you can read one each, maybe 2 verses each. Kada membro sa pamilya mo, tabang basa. Dili lang ni nga makatabang nga masanay o maanad sila nga magbasa gyud. Apan kini ilasad madunggan ang ilang ginabasa ug masabtan gyud la pagayo. So, sing a song and then read the verses. Ne pagka human og basa niya na explain unsay gustong ipasabot sa Ginoo para nato. What is God speaking about this verse for us? Unsa may ginasulti sa Ginoo pinaagi ni ining mao mga bersikulo para sa ato. Dili man ni nga ingon nga ang atong pagbasa ambak-ambak lang, ato maning tinuyuan magsugod ta sa Psalms, magsugod ta sa Proverbs, pero sa atong nabasa, unsa kay ginasulti, unsay buti pa abot sa Ginoo sa ato. Ingana ang mga question. Pwede nga ikaw gihapon ang mutubag, pwede nga i-assign nimo sila nga advanced reading para nga kung makapangutana ka do na sila matubag, but let everybody be involved. Kanang naagyod ang kabahin ang tanan. Busa sa tanang miyembro sa panimalay. Crucial time kanang panawagan, crucial time kanang oras nga inyong gitakda ug inigabot niya na ayaw na ing nga hulat sa god, ayaw na ing na unya na apan seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pangitaon og unang gingharian sa Ginoo ug ang iyang pagkamatarong. Kay nagtuo ko nga ang usa ka pamilya nga managtigom para niining maong devotion, appeal sa pagkamatarong sa Dios. Dugangan nako, kining simple and sincere does not mean that it is perfect. Uy, di man maayo kaya itong pagkakanta sa hymn, wala to'y lami da, dili to. Usahay masayop gihapon ta. Pero di na nato ingnon nga way lami o way pulos no atong nahimo. Don't aim for perfection, but aim for faithfulness or regularity. Kana gyung mapadayon. Mauning adlawang gitakda, mauning orasang gitakda, di man siguro perfect, pero nagapadayon. Kay kung laktawan nimo na, mao lagi na ang usa ka estudyante mag-ingon, maabsin na gani kung usa no, wow na ko mo sulod. Pwede gyapon nga nang matabo. Mo na ayaw laktawi. O kung napakyas man sa oras, pwedeng imobrasad og gamay. But consistency is important. Muna padayon lang yun. Ikaduha, para karong gabi, make it a habit. Himuag yun na nga kinaiya. Unya ka na, murag di ka mapahamutang ba? Ala, wag yun ita kahimo og family devotions. Make it a habit. Tanawon nato karon ang kay Josue. Permi na ning ginabasa, permi na ning gina-quote, pero basahon gyapon nato. Joshua chapter 24 verse 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord.
Si Josue niining panahon ng mga kaigsunan nagatubang sa mga hari o mga pangulo, I mean, leaders of family or maybe clan. Ug iya siyang ginatudloan daghang magong kay mga masinupakon pod sa mga Israelinhon. Mao na nga sa iyang pagsulti ingon siya, pagpili kamo sa nakita niya nga ingon ana ang ilang kinaiya, angayan ra silang sultian, angayan rang mapukaw ang ilang pagkatulog spiritual. Ingon siya, today you choose, pagpili kamo. Alagaron ninyo kadtong mga Dios-Dios nga ginaalagad o ginasimba luyo sa Hordan, kanang ingon nga other side of the flood, that is across Jordan. Kay ang Jordan River, pirmi nang ginabaha. So when they speak about the flood, other side of the flood, it means that prior to entering the promised land, kadtong mga Dios-Dios, mao na ang inyong simbahon, ang iyang proclamation mao ni, as for me and my house, we will serve the Lord. Family nang iya ha. Family service na. Kung mag-ampo, family devotions ang iyang tumong. Ako ug ang akong panimalay mag-aalagad sa Dios. Mao na iyang hagit nga kung kamo didto mo sa mga Dios-Dios nga ginasimba sa yung mga amahan adtong dito pa sa Hordan, tabok sa Hordan. Insya ako ng akong pamilya mo alagad gyud kay Jehova. Mark the spelling of the word Lord. Capital L, hasta ang O, hasta ang R, hasta ang D. Ug dili lang nang atong Ginoo. Apan siya ang gamhanan, manggiluluyon, way sinugdanan ug way katapusan Dios. He is the Almighty, and no beginning, no ending, full of grace, full of love, nga Dios, si Jehova kana. Mo na ang iyang sulti nga iyang alagaron. So, in our family devotions, mo na intention nato. Dili man patas anay, keep it safe. Simple, I mean, and sincere. Unya ikaduha dinhi, make it a habit. Kanang mabag-uhan. Wingon yung anak, ala, wa ta ka family devotions. Wa gito schedule, simana na. Nang matingana sila kay nahimo ng na kinaiya habit. Himuon nato na nga usa sa mga himuonon nato isip pamilya. Psalms 1:2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Ang tao nga Dios nun, nagabutang og handom o paghigugma og pagmahal sa pulong sa Ginoo. Ang pamalaod sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, iyang ginabasa, iyang ginatunan, adlaw ug gabi. Kung mahimo nimo ang imong personal devotions daily, it is not only a habit but it is doing it out of our responsibility and doing it with love. Kini usab mo'y atong himuon para sa family devotions. Mao na nga ang tao nga gitawag dinhing bulahan, blessed o malipayon, tao nga naay family devotions. Apil na, dili lang ni personal devotions, apan family devotions, panagtigom sa miyembro sa pamilya. Napol sa kanunay natong madungog, it has been used by many Christian leaders. A family that prays together stays together. Mao na nga hiusahon nato atong pamilya diha sa pag-ampo. Ug unta dili ni mahimo nga kung makahigayon lang pastor apan taganahi gyud. It should be simple and then sincere, and then the next one is for us to make it a habit. Kabahin na sa ato nga inadlaw nga buluhaton. Kabahin na sa angay nato nga pagahimuon. Assign sa imong mga anak, assign sa imong asawa. O tingali mo basa. Ikaw mo explain, ikaw mo lead sa prayer. But be consistent, alang niini,
Unya unta magpadayon ni ba nga dili maglaktaw-laktaw. Tingali mo assign sa gabi sa gamay nga bata, reader. O kung nay kanta, kinsay mo andam ni ana. But facilitate it. Isip amahan, isip ginikanan, ikaw mo'y muduma ni ana. Lauman nako nga sa paghimo nato og padayon niini, ang atong masig ka panimalay mapalig-on nining delikado nga mga panahon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan sa paghimo nato niini. To God be the glory. And again, Shalom.